Hello Scream PH. You can call me Teacher G. Alam mo, noong narinig ko yung mga kwento ni teacher na video, sobrang natuwa ako pero natakot. Kasi sobrang focus ng ibang mga videos mo sa mga campus ghost stories. Isa din yung Universities After Dark na palagi kong pinapakinggan sa Spotify. Ito din yung dahilan kung bakit ako na-inspire na ipadala itong naranasan ko noong nagpa-practice teaching pa lang ako sa isang high school dito sa probinsya namin. Hindi ko na lang sasabihin kung saan ito ha, for privacy purposes na din. Dati nung nagpa-practicum pa ako, sobrang galing nung naging partner teacher ko kasi imbes na puro theoretical ang pagtuturo niya sa akin, more on actual practice yung pinapagawa niya. Sabihin na nating nagmukha akong utusan ng partner teacher ko, pero para sa akin, magandang bagay yun kasi marami talaga akong natutunan. Dati, sobrang hands-on yung teacher na yun sa mga advisory class niya, to the point na kapag napapansin niyang namomroblema yung estudyante, kinakausap niya talaga at palagi din siyang may touch point or one-on-one na pag-uusap sa mga estudyanteng pakiramdam niya kailangan ng tulong sa pag-aaral. Depende sa sitwasyon pero kadalasan kapag nakikita niyang bumabagsak sa mga exam o hindi kaya hindi na pumapasok, kinakausap niya talaga. Nung time na yun, meron siyang isang estudyante na bigla na lang hindi nagpapapasok. Dahil nga nasabay din sa sobrang daming gawain, ibinilin niya sa akin na kapag pumasok ang batang ito, kausapin ko at sabihan ko na lang yung partner teacher ko kung anong mangyayari. Hindi ko alam pero na-excite ako sa trabahong binigay sa akin kasi pakiramdam ko nun, ganap na ganap akong isang guro. Siguro mga isang linggo nang hindi pumapasok yung bata at isang araw, bigla na lang itong nagpakita sa loob ng classroom. Sakto nun, wala yung partner teacher ko at ako muna ang nag-handle ng klase nung araw. Hindi ko naman sinabi sa klase namin na nandoon yung isa nilang kaklase. Wala din naman silang imik. So ako, nginitian ko lang yung estudyante at itinuro na umupo na siya. At nagdire-diretso na ako sa leksyon ko nung oras na yon. Matapos yung klase, hinintay ko munang makalabas yung ibang mga estudyante. Tsaka ako siya nilapitan. Tinanong ko siya kung pwede ko ba siyang makausap. Sinabi ko na hindi ko siya papagalitan o ano paman. Gusto ko lang akong malaman kung may nangyari bang kakaiba o kung kailangan ba niya ng tulong. Tumingin lang sa akin tong batang to at marahang tumango. Matutuwa na sana ako ng mga oras na yon pero hindi ko magawang umiti. Kasi kakaiba na yung pakiramdam ko at kakaiba na din yung tingin ko sa batang kaharap ko. Maputla yung bata at lubog na lubog yung mga mata niya. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya kasi para siyang may sakit. Yumuko lang siya sa akin at sinabing ayos lang daw siya. Since meron pa akong susunod na klase, sinabi ko na magkita kami sa faculty room ng bandang alas 5. Sa pagkakaalam ko kasi, last period nila ng 4:45 PM. Kaya kako, alas 5 na lang para wala na siyang klase. Tumango yung bata, kinuha ang mga gamit niya at lumabas na ng classroom. Sa totoo lang po, hindi ko na din ma-explain yung mararamdaman ko noon. Ang nasa isip ko talaga, may sakit siya. Hinanap ko agad yung partner teacher ko para sabihing kakausapin ko na yung bata, pero hindi ko din siya makita. Ang inisip ko na lang baka umuwi na din. Sinabi ko na lang sa sarili ko, kaya ko naman tong gawin ng walang supervision. Kaya itinuloy ko. Alas 5 ng hapon.
Hintay ako ng hintay dun sa bata pero walang dumating sa faculty room. Mga alas 5:30, nagsimula na akong maghanap-hanap sa buong campus. Ngunit hindi ko talaga makita ang batang ito. Pagpatak ng alas 6, nagdesisyon na akong umuwi kasi maggagabi na. Sa isip ko, baka nga may sakit yung bata at hindi na kinaya at umuwi na lang. Kinabukasan, nagkita kami ng partner teacher ko. Sinabi ko sa kanya yung nangyari kahapon. Biglang napakunot yung noo niya sa pagtataka at sinabing, "Paano nangyari yun?" Di tinanong ko naman kung bakit. Ayon sa partner teacher ko, namatay daw kahapon ng hapon yung bata dahil sa dengue. Kaya daw siya nawala agad sa eskwelahan dahil daglian itong nagpunta sa ospital upang kamustahin sana ang kalagayan ng bata. Dahil nung umaga lang siya pinuntahan ng magulang nito upang sabihin na nakakonfine yung bata sa isang ospital malapit lang sa eskwelahan namin. Pakiramdam ko noon sasabog yung ulo ko sa narinig ko. Hindi ko talaga maigalaw yung katawan ko at tila ba nanlalambot yung mga kalamnan ko. Kung kasalukuyan na palang nag-aagaw buhay yung bata sa ospital, sino yung kausap ko sa classroom? Kaya siguro ibang-iba yung itsura niya na parang may sakit. Dahil nung mga panahong sinasabihan ko siya, nakitain ako ng alas 5 ng hapon, patay na pala ang batang ito. Napausal ako ng dasal at nag-sign of the cross. Sobrang takot ko noon na napauwi ako ng maaga kasi tuliro ako at hindi makakonsentrate. Pinuntahan ko din yung burol ng bata at doon nag-sink in sa akin na totoo nga, wala na nga ito. Nag-alay ako ng dasal para sa batang ito sa simbahan na sana hindi maging ligaw ang kaluluwa nito at hindi din kami kambalain. Kahit naman noong lumipas na ang mga araw matapos ang libing ng bata, wala naman kaming naranasan na kahit anong kababalaghan kaugnay dito. Siguro ay nakatawid naman ng maayos ang kaluluwa ng batang ito sa kabilang buhay. Hello Scream PH. Ako po si Joyce. Licensed engineer na po ako ngayon. Pero po noong estudyante pa lang ako, sumasideline po akong tutor ng math sa mga anak o pamangkin ng mga kakilala ng nanay ko tsaka ng mga tiyahin ko. Hindi naman po sa sinasabi kong sobrang galing ko sa math, pero may background naman po ako at talagang forte ko din ang numbers at equations, lalo na nung estudyante pa ako. Natatandaan ko pa, summer yun. Nagpunta yung isang kaibigan ni mama sa bahay. Tinututuran ko kasi yung anak niya dati. At nung hindi na niya kinailangan ng guidance, tumigil na ako sa pagtuturo sa kanya. Habang nag-uusap silang magkaibigan, nagulat na lang ako nang tawagin ako ni mama at sinabing inireto daw ako ng kaibigan niya na yun na mag-tutor sa anak ng kakilala niya. Malapit lang din daw yung bahay noon sa kanila. Ayon pa sa kanya, mayaman daw yun at wala naman daw reklamo kung magbabayad. Pinayuhan pa nga nila ako na lakihan ko na daw yung singil ko, na marahan ko namang sinabing hindi na. Gusto ko lang naman ding makatulong sa mga batang kailangan ng gabay sa pag-aaral. Tawang-tawa lang kami noon pero syempre, noong mga panahon na yon, kung mas malaki yung bayad, mas maganda, di ba? Bago umalis yung kaibigan ni mama, sinabihan ako nito na maghintay lang at kukontratahin niya yung kaibigan niya para maayos yung schedule ng bata. Siguro mga 1 linggo ang lumipas. Bumalik ulit sa amin yung kaibigan ni mama at sinabing gusto daw akong makita ng mga magulang para makausap at syempre maipakilala ako dun sa bata. Kinabukasan ay agad naman akong nagpunta sa bahay ng pamilyang yun. Sobrang ganda ng bahay nila. Tama nga yung kaibigan ni mama. Mayaman talaga sila.
Pagpasok ko sa gate ay sinalubong ako ng nanay. Pusturang pustura yung suot, tapos sa loob ng sala nila, naghihintay naman dun yung bata at saka yung tatay niya. Tawagin na lang nating Boyet yung bata. Mabait ho na bata si Boyet. Sa totoo lang, wala akong naging problema nung tinuturuan ko siya. Pati mga magulang niya mabait din sa akin. Nung araw na yun, nag-uusap-usap na kami sa mga ituturo kong leksyon dun sa bata. Kung anong araw, ilang oras, at kung magkano ang bayad. Sa totoo lang hindi ko matanggihan yung ibinigay nilang presyo. Parang babayaran nila ako ng halos 1,000 para sa 4 na oras. Na nung mga panahon na yun, sobrang laki na para sa ganong klaseng sideline na trabaho. Ngunit ang kabilin-bilinan sa akin ng mga magulang ni Boyet ay huwag na huwag akong papasok sa kwarto na nasa likod lang ng kusina. Kahit anong marinig ko, kahit anong mangyari, kahit magkasunog pa, unahin ko lang si Boyet at umalis lang kami doon. May mga katulong naman daw sila. Kahit ano pwede kong galawin doon, wag lang yung kwartong yon. Sabi ko, okay. Hindi naman talaga ako usoserang tao, kaya okay lang. Sa totoo lang din po ay matalinong bata si Boyet. Lahat ng ituro ko sa kanya, gets niya agad at hindi kami nagpapaulit-ulit. At kapag pinapakita niya sa akin yung grades niya, sobrang taas talaga. Kaya minsan napapaisip ako, kaya siguro sila kumuha ng tutor para may mag-alaga na din ng sabay kay Boyet. Parang yaya ba? Kadalasan din kasi, kahit wala kaming schedule ng tutor, pinapapunta ako ng mga magulang niya doon, lalo na kapag may mga pupuntahan yung mga magulang niya at gabi nang uuwi. At isang Sabado nga, pinakiusapan ako ng nanay ni Boyet na baka pwedeng doon na muna ako matulog nung araw na yun kasi may pupuntahan daw silang mag-asawa. Kahit daw may mga kasambahay sila, mas gusto nila na may isang taong tututok kay Boyet habang wala silang mag-asawa. Doble daw ang bayad pero nung tumanggi ako, tinriple pa nung tatay yung bayad sa akin. Kaya sabi ko, uuwi na muna ako para magpaalam at kukuha na din ng damit. At yun nga ang ginawa ko. Buti na nga din at pumayag yung nanay ko. Nung hapon, wala namang kakaibang nangyayari. Sinabi ko na din kay Boyet no na wala muna kaming lesson nung araw na yun kasi na-cover naman na namin lahat ng aralin niya at tapos na din yung periodical examinations. Mga bandang 9:00 na ng gabi, naghahanda na kaming matulog ni Boyet. Doon na din ako natulog sa kwarto niya. Naglatag lang ako noon ng ekstrang kutsyon. Tapos binigyan din ako ng mga kumot at unan. Nagulat na lang ako nang makarinig ako ng mga kalabog galing sa baba. Bumangon ako at nakita ko na naupo din si Boyet mula sa pagkakahiga. Tinanong ko siya kung ano yun. Sabi lang niya sa akin na wala lang po yun at bumalik na siya sa pagkakahiga. Pero ako naman, hindi talaga ako mapakali kasi nagsunod-sunod na yung mga kalabog na tila ba may taong nakakulong na gustong lumabas. Hindi talaga ako nakatiis noon at bumaba na. Sinundan ko yung tunog hanggang sa makarating ako sa kwarto sa likod ng kusina. Sobrang lakas ng mga kalabog sa pintuan, kasabay ng pag-iyak ng tila isang matandang babae. Sigaw din yun ng sigaw na nagmamakaawang buksan ng pinto. Naawa ako noon sa tinig ng matandang babae kasi naiisip ko din yung mga magulang ko na may edad na din. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at nung akmang bubuksan ko na ito, nagulat ako nang bigla akong pinigilan ng isa sa mga kasambahay nila. Wag na wag ko daw yun bubuksan. Sabay sigaw nito na tumahimik na kung sino man yung nasa loob ng kwarto. Pagpasensyahan ko na daw.
Minsan lang daw kasi sila magkabisita ng ganong oras, kaya siguro nagpapapansin yung matanda. Lola daw yun ni Boyet na may sakit sa pag-iisip, kaya lagi lang nandoon sa kwarto para hindi sakta ng sarili. Naintindihan ko naman yung sitwasyon at isa pa, tumigil na din naman yung matanda sa pag-iingay, kaya bumalik na ako agad sa kwarto ni Boyet. Pagpasok ko ng kwarto ay nakita ko si Boyet na nakaupo sa kama at hinihintay akong bumalik. Sinabi ko sa kanya na nandun pala yung lola niya sa baba. Kitang-kita ko yung panlalaki ng mga mata niya at dali-daling pumunta sa pinto upang ikandado ito. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, huwag daw akong maingay kasi naririnig daw kami ng lola niya. Tinanong ko naman kung paano. Nasa loob ng kwarto yung matanda. Sabi ni Boyet, minsan daw, nakakalabas yung lola niya sa kwartong yun, lalo na kapag wala dun yung mga magulang niya at kapag gabi daw. Naririnig niya ang mga usap-usapan sa bahay. Malalaman mo daw na malapit na siya kapag makarinig ka ng tunog ng isang malaking orasan. Tik, tik, tik. Katulad nung narinig namin matapos ikandado ni Boyet ang pinto. Pilit sumisenya sa akin si Boyet na wag gagawa ng kahit anong tunog. Kahit huminga ng malakas ay wag gagawin. Hinintay naming mawala yung tunog na yun. Ngunit bago ko pa man masabi na tahimik na ang lahat, agad sumenya si Boyet na magtago kami sa loob ng kabinet. Dahan-dahan kaming umakyat sa loob nun at nagulat ako nang merong maliit na pasukan na kasya ang 2 tao sa loob mismo ng kabinet ni Boyet. Sa isip-isip ko nun, parang eksena sa pelikula to na hindi ko inakalang mangyayari sa totoong buhay at sa akin pa talaga. Nung mawala yung tunog ng orasan, ay biglang kumalabog ang pintuan ng kwarto ni Boyet at unti-unting bumukas. Wala kaming nakitang kahit ano kasi nasa loob kami ng kabinet. Pero ang narinig ko lang, parang may malaking asong naglalakad-lakad sa loob ng kwarto. Hindi na ho kami lumabas doon magdamag at hinintay na lang mag-umaga. Kahit mainit, nakatulog kami ng batang ito sa loob ng kabinet niya. Nang makapananghali ay dumating yung mga magulang ni Boyet. Binayaran nila ako ng triple at may pasalubong pa nga. Wala kaming binanggit ni Boyet noon pero niyakap ko ang batang ito at ibinigay sa kanya ang address ng bahay namin. Sinabi ko na kung anumang mangyari, puntahan niya ako doon. Wala akong binanggit sa mga magulang niya kasi baka sabihing ako ang nagbukas ng pinto. Pero simula noon, hindi na ako bumalik ulit kila Boyet sa sobrang takot ko. Hindi na din naman ako ulit kinontak ng mga magulang at wala na din akong narinig tungkol sa batang ito. Mabuti na din yun at ayoko na din talagang makaranas ulit ng mga ganong pangyayari. Magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang George. High school teacher po ako dati sa isang public school sa Pangasinan. Ngayon ho kasi ay nasa ibang bansa na ako at sinubukan naman ang swerte ko dito sa Thailand. Teacher pa din, pero mas malaki na ang kinikita kesa noong nagtuturo pa ako sa Pilipinas. Gusto ko lang pong ibahagi ang isa sa mga naging karanasan ko dati doon sa Pangasinan. Weird kasi yung nangyari noon at first time ko ho kasing maka-experience noon ng mga paranormal encounters. Matandang guro na po yung co-teacher ko na tawagin na lang nating Ma'am Sally. Nung mga panahon na yon halatang halata mo namang may mga nararamdaman na siyang sakit sa katawan. Bago lang po ako nung teacher sa school na yon at syempre,
iba pa din yung respeto ko sa mga senior teachers namin. Iba din naman ang mga natutunan ko sa kanya. Mula sa paggawa ng mga lesson plans hanggang sa mga visual aids. Isang araw, nagdaka ako kasi sobrang lungkot talaga ni Ma'am Sally. Tumagal yun ng ilang araw at sa tuwing makikita ko siya, lagi lang siyang tulala at laging wala sa wisyo. Maliban pa doon sa palagi ko siyang nakikita sa ganong sitwasyon, nagsimula na siyang magbilin sa aming mga bagong guro sa eskwelahan na yon. Yung mga template ng lesson plans niya, maging yung ilang mga isinulat niyang lectures na nakatago lang sa daladala niyang notebook. Ibinigay naman niya sa akin yung ledger niya kung saan nakalagay yung mga ginawa niyang prospectus para sa buong taon. Sabi ko pa sa kanya nun, bakit ka ako binibigay niya sa akin yung prospectus at pinapaaral sa akin? Tumingin lang siya at nagbigay ng malamyang ngiti. Ipinilit niyang kunin ko yung ledger niya. At syempre, sino ba naman ako para tumanggi, hindi ba? Kinuha ko na din. Isang araw, bigla na lang nagpatawag ng emergency meeting yung principal. Takang-taka kami nun kasi yun yata yung unang beses na magpatawag yung principal namin ng emergency meeting kasama ang buong faculty. Nandoon kaming lahat, maging si Ma'am Sally. Ayon sa principal namin, magkakaroon daw ng redelegation of teaching loads. Ang dahilan daw nito para magkaroon kaming mga baguhan ng mas maayos na exposure sa pag-handle ng classroom at hindi lang parang assistant teacher. Nagulat na lang ako nang ibigay sa akin yung advisory class ni Ma'am Sally. Pumunta ako sa harapan nun kasi pinapatawag kami ng principal para ipresenta sa lahat. Kitang-kita ko pa si Ma'am Sally na pumapalakpak sa harapan ko. Sa tingin niya sa akin, parang sinasabi niya na, "O di ba? Kaya ibinibigay ko sa iyo lahat ng materyales ko." Ngunit maliban kay Ma'am Sally, wala nang ibang senior teacher ang nagbigay ng advisory class nila. Yung mga kasabayan ko, parang binigyan sila ng mga bagong hahawakan na sections. Matapos ang seremonyas na yon, lumapit ako kay Ma'am Sally at abot ang pasalamat sa oportunidad na yon. Hinawakan lang niya ang kamay ko at sinabing, alam niyang kayang-kaya kong gampanan ang bago kong trabaho. Nung una, hindi pa nagsisink in sa akin yung sinabing yun ni Ma'am Sally. Napaisip din talaga ako matapos nung pag-uusap namin. Ano yung ibig niyang sabihin? Habang dumadaan ang mga linggo ay paunti ng paunti na ang pagkikita naming dalawa. Sa isip ko, baka ako sobrang busy ko lang kaya hindi ko siya nakikita. Tinanong ko din sa iba kong kasamahan kung napapansin ba nila si Ma'am Sally. Sabi nila, hindi na daw masyado. Hanggang sa isang araw, nalaman na lang namin na sumakabilang buhay na daw si Ma'am Sally. Sobrang lungkot nung araw na yon nang malaman namin ang balita. Maging ako, hindi ko talaga napigilan yung paghagulgul ko. Para ko na kasing naging pangalawang ina si Ma'am Sally, kaya sobrang heartbroken ako noon. Unti-unti ay nasanay na din ako na hindi ko siya nakikita sa school namin. Hanggang napasabak ang subject ko sa accreditation. Sobrang pagod na pagod kami noon sa paghahanda at sa tingin ko, kahit anong gawin kong practice, hindi ko ma-perfect yung presentation ko. Dumating na nga yung araw na kinatatakutan namin, yung panel presentation. Bago pa ako magsimula, huminga na muna ako ng malalim at sinubukang pakalmahin ang sarili ko. Sabi ko sa isip ko, kaya ko to. Area of expertise ko to Pagdilat na pagdilat ng mata ko, kitang-kita ko sa harapan ko si Ma'am Sally. Nakangiti siya sa akin at tumatango-tango na tila sinasabi nito na kayang-kaya mo yan. Sabi ng mga kasamahan ko,
Parang 5 minuto daw akong tulala sa harap ng panel at nakikita na nila ang mga itong nagbubulungan at siguro nagtatanong sa kanilang mga sarili kung ano bang nangyayari. Maya-maya pa ay bigla na lang akong nagsalita ng tuloy-tuloy na ayon sa mga nakarinig, parang alam na alam ko daw talaga yung pasikot-sikot nung ginawa kong lesson plan at mga prospectus. Ayon pa sa kanila, kahit anong iba tong tanong daw sa akin ay nasasagot ko ng walang utal at dire-diretso. Kung napansin nyo, lagi kong sinasabi kung anong nakita at narinig ng mga kasama ko. Kasi ang katotohanan, blanko talaga ako noon. Hindi ko alam kung anong nangyari habang nagpepresenta ako. Parang memory gap. Wala din akong maalala. Parang nagising na lang ako sa palakpakan nila at dun ko lang nalaman na tapos na pala akong magpresenta. Tulala ako noon at hindi alam ang ire-react ko sa mga nangyari. Ang huli kong natatandaan, nasa harap ko si Ma'am Sally at sumunod na ay ang pagtatapos ng presentation. Naging maganda ang resulta ng accreditation pero sa totoo lang sa sarili ko, pakiramdam ko ay wala akong naiambag sa pagkapanalong yun. Siguro si Ma'am Sally na yung gumawa ng paraan mula sa kabilang buhay para matulungan din ang mahal niyang eskwelahan. Matapos nun, ay doon na ako nagsimulang makaisip na mga ibang bansa. Baka ako madagdagan pa ang experience ko sa pagtuturo. Gusto kong mapantayan ang galing ni Ma'am Sally at nang hindi ko na siya maistorbo pa sa kabilang buhay. Sa ngayon po ay ayos naman ang lagay ko dito sa ibang bansa. Nakakatulong na ng husto sa pamilya at naghahanda na din sa unti-unting pagbuo ko sa mga pangarap ko. Salamat po sa pagbabasa ng kwentong ito na inaalay ko sa pinakapaborito kong co-teacher at idol na si Ma'am Sally. Hello Scream PH, Erin na lang po ang itawag nyo sa akin. Gusto ko lang pong malaman nyo na na-inspire akong isulat itong karanasan namin ng mga college classmates ko nung marinig ko yung podcast ng kwento ni teacher pati yung kwento ng estudyanteng si Sandra. Siyempre hindi din mawawala ang paborito naming Universities After Dark. Hindi ko na lang po sasabihin yung pangalan ng college namin, pero nangyari po ito noong 4th year college kami nung nag-aaral pa ako para maging guro. Ginabi na kami noon sa school kasi maliban sa sobrang dami naming kailangang tapusing requirements, may elective class pa po kami na English Literature na kailangan din naming mag-set up ng isang grand play na ipepresenta namin para sa finals. Per block po ang labanan noon at syempre gusto namin talagang bongga yung production namin. Yung tipong pang Broadway talaga. At ang napili naming play ay ang Iliad. Kung hindi ako nagkakamali, 11 libro po yun na kailangan naming ipagsiksikan sa loob lang ng 1 oras, kaya talagang double time din kami. Isa po ako sa mga playwright o yung writer ng script namin. Hindi naman po kasi ako marunong umarte, kaya sabi ko, magaling naman akong magsulat ng script, kaya dun yun na lang ako ilagay. 3 po kaming naging writers para dun sa play namin. 2 po kaming babae at 1 lalaki na tawagin na lang nating Joseph at Bianca. Bago pa man po magsimula yung production, kailangan muna naming tapusin kahit kalahati ng script para magkaroon ng idea yung production team sa bilang ng mga karakter, maging ang magiging tema nung gagawin nilang mga props at costume. Nagulat nga din po kami sa sobrang dedikasyon ng mga kasama ko sa play na to. Siyempre, dahil nga nagmamadali kaming 3 na mailabas ang unang draft ng kwento, lagi kaming ginagabi sa labas ng bahay. Pero nung unang gabi kaming magkakasama, nag-decide kami na sa school na lang muna mag-meeting. At yun nga, ang pinakamalaki naming pagkakamali. 10:00 na siguro yun.
Sarado na ang lahat ng classrooms, maging ang ibang building. Nakaupo kaming 3 sa park ng university namin. May mga upuan kasi doon. Bago pa man ito mangyari, sinabihan na kami ng gwardiya na lumabas na doon kasi isasara na yung mga gates at hindi kami pwedeng manatiling 3 doon hanggang madaling araw. Eh di sabi namin sige, at kahit sana yung first draft matapos namin. Mga bandang 10:15, nagliligpit na kami ng gamit ng mga kasama ko nang bigla nilang maaninag ang isang babaeng nakaputi at nakatayo sa di kalayuan. Tinuro pa nila yun sa akin para siguro sabihing tignan ko din at kumpirmahin kung tama ba yung nakikita nila. Halos walang lumalabas na boses sa bibig ko. Parang nakabaon yung mga paa ko sa kinatatayuan. Ang tangi ko lang nagawa ay tignan ng 2 kong kasama na tila statwa din sa mga kinatatayuan nila. Habang tulala kaming 3 ay kitang-kita naming dahan-dahang dumadapa ang babaeng ito sa lupa na tila ba po pormang parang gagamba. Dahan-dahan itong iniangat ang mga braso at mga paa at dahan-dahang gumapang papunta sa direksyon naming 3. Nang mahimasmasan ako, nagsisigaw na ako ng malakas at pinaghahampas yung mga kasama ko habang minamadali ko silang iligpit ang mga gamit namin. Nagtatatakbo kami papunta sa guardhouse na malapit lang naman kung nasaan kami. Tanong ng tanong yung gwardiya kung ano daw ba yung nangyari. Ngunit wala kaming ibang nasabi, kung hindi may multo. At nagtatatakbo na palabas ng eskwelahan namin. Simula ho noon ay hindi na kami sa school nag-meeting. Umiikot na lang kami sa mga dormitoryo naming 3 kung kailangan naming gabihin. May mga nagpaparamdam pa din doon sa mga dormitoryo, ngunit hindi kasing lala nang nakita namin sa loob ng eskwelahan. Magandang araw Scream PH at sa mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po akong Jess. Jessril po ang buo kong pangalan. Maiksi lang po itong kwento ko at pakiwari ko. Hindi naman siya ganoon nakakatakot. Share ko lang po yung nangyari nung mismong pandemic nung online class pa ang lahat. Last period namin yon, siguro mga 3:00 ng hapon. Nagpapamigay na ako ng mga assignment para sa mga bata kasi nagsisimula na noong maging hybrid na modular ang mga klase. So talaga pong sobrang dami naming ipapagawa sa mga bata na dapat ay mai-explain po namin ng mabuti sa kanila upang hindi po magkagulo-gulo. Habang nasa Zoom class po kami noon, tinawag ko yung isang estudyante ko kasi na-distract po ako noon kasi may naka-mic on nang ngisi ng ngisi. Sabi ko, baka pwedeng i-mute na muna yung microphone niya upang ma-discuss ko yung assignment ng mas maayos. Pero talagang ayaw niyang tumigil. Ngisi lang siya ng ngisi hanggang sa medyo tumaas na din yung boses ko. Hinanap ko ho agad yung pangalan niya sa listahan at nakita ko naman. Lalo pa akong nainis kasi hindi nakakamera on yung estudyante. Ngunit imbis na magalit ho, nagbigay na lang ako ng paalala sa lahat na dapat ay nakakamera on ho kami. Di tinawag ko ho ulit yung estudyante at nagulat na lang kaming lahat nung nagsalita siya. Bigla na lang may nag-flash dun sa screen na para bang tao na nakangiti. As in ngiting-ngiti ho talaga. Bago niya ibangon yung ulo niya mula sa pagkakadukdok. At doon ko nadiskubre na buong klase ko pala tulog na tulog siya. Hindi ko ho talaga magawang magalit noon kasi in shock yung buong katawan ko. Tahimik din yung iba at halatang halata na nag-log out ang karamihan. Gumawa ho ako ng ibang Zoom meeting room at in-invite ang ibang students ko, puwera yung isa. Doon na nila sinabi na magkakaparehas kami ng nakita. Kinausap ko yung estudyante na yon at doon ko nalaman
na talaga daw may nagpaparamdam sa bahay nila. Natsyempohan daw siguro na napaglaruan yung teams niya. Nanghingi naman siya ng paumanhin sa pagtulog kasi puyat na puyat daw siya sa pag-aasikaso sa bahay kasi nasa quarantine facility yung tatay niya at yung nanay naman niya ang nag-aasikaso doon. Naawa din ako sa batang yon. Ngunit yung nakita ko sa computer screen, habang buhay kong maaalala.